Ano nga po ba itong pregnancy or prenatal care? At kailan po ito dapat simulan? Sige po, Doktora. Okay. Prenatal care, no, napaka-importante yan para sa mga nagbubuntis. Sa umpisa pa lang po nang nalaman nyo na kayo ay buntis, mas mainam na magpa-check up na. Divided kasi ang pagbubuntis sa 3 trimesters, no? First, second, and third trimester. At ngayon nga, parang kinoconsider na rin yung ating 4th trimester. So parang kailangan din ng alaga o aruga after ng panganganak. So sa amin, very important na makapag-check up, no? Kahit sa unang beses na nalaman na nabuntis. So kahit first trimester pa lang po, kahit wala pa kayong nararamdaman, hindi kailangan po kasi na meron ng nararamdaman na delikado, katulad ng tapping o sakit sa puso, para magpa-check up. So very important po na nakapagpa-check up sa first time na nalaman niyo po na kayo ay buntis. Okay. Alam mo, Attorney Dot, we're very happy. At I'm sorry, Attorney. Sige, go. Go, Attorney Dot. Go, please. Meron kaya itong follow-up. Hindi. Tama. Oo, tama, Miss Annie. Gusto ko lang sabihin na talagang tumpak po si Dr. JD dahil yung mga iba, akala nila pag malaki na yung tiyan, that's the only time na kayo po ay mag-aalaga. Hindi po. Sabi nga ni Dr. JD, as soon as you know, first trimester pa lang, meron nang kailangan mga gawing pangangalaga. Miss Annie? Ayan. Thank you very much, Attorney Dot. Kami nagpapasalamat kasi si Attorney JD si Doc JD ay napaka-busy niya, Attorney, pero pinagbigyan niya yung ating paanyaya. Attorney JD, you're live dito po sa programang Serbisyong Bayanihan sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Kasama natin si Attorney Dot Gencayco and my name is Annie at kami po ay nagpapasalamat dahil nagbantay kami sa kanya, Attorney Dot, para lang maka-adjust kami doon sa time ni Dr. JD and we're very happy that she's with us today. Dr. JD, napakahalaga ng ating pinag-uusapan as mentioned by Attorney Dot Gencayco. And my second question is this, ano yung mga mahalagang prenatal tests during the first trimester po, Doktora? That's a very good question, no? Kasi dun sa first trimester, bawat trimester actually meron po kaming mga required na mga tests na ginagawa. Yeah, so sa first trimester, ang first trimester yun yung unang 14 weeks ng pagbubuntis. So, very important na during that trimester, ma-establish muna natin yung edad ng inyong pagbubuntis. And then, meron po kami mga basic na mga laboratory exams na pinapagawa. And that includes, if I may, iisa-isahin ko na para lang alam po nila, no, na kasi baka sabihin ba't ang daming pinapagawa, but that is very important po kasi na information for us para maalagaan po yung ang nanay at ang kanyang tanggol. No? So, CBC, so that includes your complete blood count, your urinalysis, the basic routine urinalysis. We also screen for Hep B, so HBs antigen. We also screen for syphilis, we use the either BBRL or yung RTR na test. We also screen for HIV. We also screen for the fasting blood sugar and the thyroid function test. Kahit yung very basic na thyroid function test na TSH. And also, we also do a transvaginal ultrasound para natin ma-confirm yung age ng pagbubuntis at malaman natin kung meron pang ibang problema, no, sa loob ng pinakukunan ng ina. So, yun lang po yung very basic na test sa first trimester. Pero pag tungtong ng second and third trimester, meron pa yung mga tests kami na pinapagawa. So, depende po kung meron... Yeah. Yes, Doktora. I'm sorry, I interrupted you. Ano po yung sinasabi niyo po, Doktora JD? Yung nabanggit ko lang po kasi yung parang mga basic na test. Pero kapag meron po kaming na-pick up, no, during the prenatal check-up, during the interview, na meron si mami na kailangan po ipagawa na extra test, we do that also. So yun lang yung po yung nabanggit yung very basic. Okay, very basic at Attorney, napakadali namang makuha yung mga test na yan, Attorney, at napaka-minimal yung amount na babayaran mo doon sa mga test na yan. Attorney JD, babalik ko po kayo kay Attorney Dot sa kanya mga katanungan. Go ahead, Attorney Dot, please. Yes, thank you. Miss Annie. Okay. Yes, napakaganda na sinabi ni Doktora na kailangan talaga magpa-test, no? Kasi yung mga iba nabubuntis sila pagkatapos wala lang, parang wala lang.
isipin po ninyo, dalawa na po kayo, inaalagaan po ninyo yung nandun sa loob ng tiyan ninyo. Kaya wag po ninyong pabayaan. So, Doktora, okay. We have learned, no, kami mothers po kami ni Miss Annie, na may mga kailangang inumin na vitamins, tsaka mga supplements kapag ikaw ay buntis na. Ano po ang importance po ng pag-inom ng vitamins and supplements? And ano-ano po itong mga important na mga vitamins and supplements? And paano po kung hindi ka makainom nitong mga to kapag ikaw ay buntis? Yan po, Doktora. Okay, that's also a very good question, no? Yung pinaka-basic, actually, nung estudyante ako, ito, habang nag-uumpisa ako na mag-practice, naalala ko yung isang turo sa amin ng parang senior na consultant namin, na ang sabi niya, kung nakakakain, no, ng mabuti, no, yung balanse na pagkain ng isang ina, no, ng isang yung ina, magiging ina, sabi niya, parang enough na daw yun, no? So, meron tayong tinatawag na yung platong, yung pinggang Pinoy, no? Pag titignan niyo po yung mga kasama doon, na parang a balanced meal, pwede na po yun. Pero meron pong dalawang nutrients na very important for us. And that is folic acid, no, na binibigay namin even pre-pregnancy. So bago pa po kayo magplano na magbuntis, folic acid is very important. Bakit? Ito po ay proven to prevent neural tube defects sa mga sanggol. Okay? So ano ba yung neural tube defects? Yun po yung mga depekto sa brain at spinal cord, no, na proven po yan na nakaka-less ng risk para yung anak niya magkaroon ng ganang problema. So, folic acid, pre-pregnancy, and very important dun sa first 3 months ng pagbubuntis. So, unang 12, no, na lalinggo. Okay. And then, very important din po ang ferrous, iron supplement. So, that comes in the form of ferrous sulfate, ferrous fumarate, madami na pong forms of iron kasi ngayon na pwede pong inumin, no, na part ng mga mineral multivitamins. Ang reason po kasi noon is meron tayong tinatawag na illusional or physiologic na anemia na nangyayari during the second trimester. So, sabi nila, kahit anong kain mo ng iron-rich food, hindi kasi enough talaga yun, no, to supplement the baby, no, the growing baby. So, iron is very important. So, actually, yung dalawang pong yun, ang pinaka-importante. Siguro, dadagdag ko na lang din po ang calcium. So, calcium is also very important, not because of the bones, no, kasi yun po yung iniisip natin, calcium para sa mga buto. Pero sa amin po, sa mga pagbubuntis, binibigay po namin yun para makaiwas po na tinatawag natin pre-eclampsia o yung mga pagkakaroon po ng hypertension habang nagbubuntis. So, yun po yung parang pinaka-importante yung tatlo, although meron pa, no, mga ibang vitamins kung hindi talaga kayo masyadong kumakain ng gulay, no, or very picky eater, yung mga nanay, i-supplement with vitamins. Pero kung maganda po, balance po yung mga meals na kinakain nyo, yung tatlong po yun ang very important yan. Okay. Attorney, narinig natin. Very important. Folic acid, ferrous sulfate. Kasi nakaka-experience na po tayo ng yung mga nagbubuntis ng psychologic anemia, physiologic anemia. So that's very important. And of course, Dr. JD mentioned about the calcium. And then, may follow-up question ulit tayo, Attorney Dot. Ano yung maaaring i-expect na isang babae, lalo na po kung yung first time na nagbubuntis during her early pregnancy, like morning sickness, mayroon bang ganon? At may fatigue po ba dyan? Parang laging napapagod, ha? Pakiramdam niya, pagod na pagod siya. Sige po. Okay. Very common po yun, no? Tinatawag po nga natin doon, actually, morning sickness. Pero sa totoo lang, yung morning sickness kasama doon yung pagsusuka o pagduduwal. Sometimes wala na po silang nasusuka, pero naduduwal lang din sila kahit laway. So, part siya ng pagbubuntis na because of the hormones na nakasama sa pagbubuntis during that the first trimester, yung hormone na tinatawag ng HCG. So, hindi naman po natin, depende po yun, hindi naman po lahat nakakaranas. So, maswerte po, may mga maswerte po talaga na mommies na nagbubuntis na wala talagang nararamdaman.
Pero kung sakali naman po na maramdaman ko yun, hindi na naman po kami nagbibigay kaagad no, ng mga gamot. Depende pa rin po yun sa severity or seriousness ng kanilang pagsusukal. So, tama po rin kayo. Meron pong mga pakiramdam na laging inaantok, pero wala naman pong gamot doon. Papahinga lang. Antok, lethargic, yung parang pagod nga. Minsan may konting kilo, may konting sakit ng ulo. So, usually yun lang po yung nararamdaman, no? Na part talaga ng pagbubuntis. So, konting breast tenderness, no? So, that's also part of the hormonal changes sa katawan ng isang nagbubuntis. So, yun po yung mga expected natin during the first trimester. Okay. Yan, Attorney Dot, ikaw naman. Go ahead, Attorney, sa inyo po mga katanungan. Thank you po. Yes, Miss Annie. So, na-enumerate ni Doktora yung mga common no, na nangyayari kapag ikaw buntis. Yung sinabi nga niya kanina, minsan masusuka ka, para kang laging pagod, pero it really happens. But Doktora, okay, how would we know, no? What are the signs that yung mga nararamdaman mo na may problema na at kailangan na ng medical attention? Yan. Sabihin po ninyo para alam po ng mga magbubuntis. So, dun sa, ang pinakadelikado lang talaga po, no? Pinakadelikado pag first trimester, so sabihin natin first trimester, even siguro sa second and third, pag yung pagbubuntis, is yung pagdinugo, no? So, any form of bleeding, so spotting, that is parang a red flag, no? So, nag-i-investigate pa kami bakit po dinudugo kasi hindi na dapat. Yung pagsakit na parang may tinatawag kami, ang description namin doon is crampy pain. So, para kang magre-regla, parang nagdi-dysmenorrhea ang pakiramdam or parang may contractions ng no? So, yun po yung mga danger signs na parang pinapaliwanag namin na pag naramdaman po yun, magpa-check up na. So, other than that, meron po mga iba na yan, yung sobrang sakit ng ulo, yung parang progressive. So, yun po yung parang very important na term na sinasabi namin, yung pasakit ng pasakit, no? At continuous na yung sakit ng ulo. Yung sa pagduduwang naman, as long as nakakakain pa rin, hindi lahat ng meals ay sinusuka, no? Sa amin, pwede pa siyang obserbahan. Wala tayong mga ibang signs of dehydration. So, ano ba yung mga signs of dehydration na mapapansin sa katawan mo? Nanghihina, dry na yung skin, no? Dry na rin yung lips. So, pag ganito na yung parang nakikita nyo sa sarili, nararamdaman nyo, ay na yung mga time na kailangan pa rin magpa-check up ulit, no? Mag-insita sa pag-design. Okay. Ayan, habol ko to mga tanong na ito, Attorney Dot. Talagang kailangan talaga maging maalam yung ating mga nagdadalang tao dahil syempre ang dala nila ay buhay, di ba po? Di ba? Sa Attorney Dot. Kaya kailangan maingatan. Ano mga, tanong ko sa kanya, Attorney Dot, kay Dr. JD, ano yung mga nutrients ang hindi dapat pumawala sa diet na isang nagbubuntis? Para malaman nila, oy nako, hindi pala ako pwedeng wala nito dahil kailangan ko to. Sabi ni Dr. JD. Go ahead po. Yung sa nabanggit ko po kanina, actually yun na yung pinaka, no, yung tatlo na parang very important. The folic acid, which is very important during the first trimester, first 3 months of ng pagbubuntis, at saka kung kaya pa, bago magbuntis, unang 3 buwan bago magbuntis, nagpo-folic acid na. So yan, number 1. Ang iron supplement, so it can come in the form of ferrous sulfate, yun yung pinaka-common. Meron tayong ferrous fumarate, iba-ibang forms na ng ngayon ng iron. So depende rin yan sa parang sa panlasa, depende rin kung meron kasing mga parang sumasakit yung sikmura nila, kaya meron ng mga naimbento na iba-ibang forms ng iron. Okay, and the calcium, no? Calcium, the whole pregnancy, and also parang pagkatapos ng pagbubuntis, no, habang suso tayo, no, nagbe-breastfeed sa ating mga sanggol, very important pa rin po na i-take yon. Okay. Yung tatlong So, tatlo yun. yan.
Okay, attorney, dapat hindi mawala yon. Yes. Ayan. O sige. Yes. Oo. Attorney Dot. Habol ka Sige. pa, attorney. Okay. Mm. Thank you po. Yes, thank you, Miss Annie. Doktora, ano po ang mga reminders po ninyo sa mga kababayan po natin na they are already planning to get pregnant or they are already pregnant as of this time? Sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin. Go ahead po, Doktora. Okay. So, dun sa planning stage pa lang ng pagbubuntis, it's very important. Actually, natutuwa din ako, no? Meron po kami mga pasyente na hindi pa buntis pero nagpapakonsulta na dahil nga gusto na nilang malaman kung ano ba yung paano ma-maintain, no, yung health nila, paano maging healthy, no, even before mabuntis. So that is very important. So preconceptional na consultation para maano lang din po namin doon sa medical history, sa pag-interview po namin sa inyo, actually nakaka-pick up kami, no, ng mga ibang pwedeng maging risk factors ninyo, no, para parang maiwasan yung mga complications during the pregnancy. So kung makita namin na may hypertension, no, may diabetes or pre-diabetes, makita namin na obese or yung medyo nasa heavy side, no, yung babae na nagpaplano magbuntis, pinapascreen namin, no, ng mga ibang test, no, kung meron siyang nararamdaman na parang baka meron siyang goiter na symptoms, pinapascreen na namin yon para mabigyan na namin, no, para mabigyan na namin ng gamot para bago pa siya magbuntis, controlled yung blood pressure, controlled yung blood sugar, at wala tayong goiter. So, yun yung parang advice namin, no, dun sa mga babaeng gustong magbuntis. What else? During the pregnancy naman, siguro isa-stress ko lang din yung importansya ng prenatal check-up. So yon. Kasi hindi lang po kami nagbibigay ng mga test, hindi lang kami nagbibigay ng mga iinumin. Doon sa pagkonsulta po nila sa amin, nakakabigay kami ng advice, no, para ma-maintain yung kanilang healthy pregnancy. So nakaka-pick up kami ng mga sakit, nakaka-pick up kami ng yung mga living conditions nila, nabibigyan namin sila ng mga bakuna. So meron din po kasi kami mga bakuna na parang ina-advise or ideally binibigay natin habang nagbubuntis. So napaghahandaan din kung saan sila manganganak. So yun po yung mga parang very important na pag-uusapan ng OB, no, at ng kanyang pasyente. So na yung pag-establish din po namin ng rapport sa kanila, no, kasi mahirap din po yung minsan makikita namin sila manganganak na pero hindi namin alam yung history, no, yun pala merong mga komplikasyon. So sinestress ko yung importansya ng prenatal check-up kasi doon sa pag-uusap namin, sa pagkukonsulta nila, doon namin napipick up yung mga pwedeng maging komplikasyon na pwedeng maiwasan or kung hindi man natin maiwasan kasi talagang mapupunta doon, no, yung parang complication during their delivery, napaghahandaan po namin pareho. So I think that is the most important lang po na parang gusto kong naging advice, no, dito sa inyong programa, na very important yung mag-medical check-up. Yes. Okay, Doktora, before I let you go, no, Ma'am Annie, before I let before we let Doktora go, very important po kasi itong tanong ko, and I hope our executive producer will allow me this. Doktora, please give us some tips as to what are those that should not be done o yung bawal na bawal sa isang buntis. Go ahead po. Okay. So, of course, bawal kahit hindi buntis yung paninigarilyo. Okay? Paninigarilyo, Okay. pag-iinom alak. At kung meron man po na gumagamit ng mga bawal na gamot, yan syempre, hindi po natin yan ina-allow. Dahil proven na po yan ng siyensya, no, ng science, na may effect po talaga yan sa ating magiging sanggol. So, very important po na iwasan po yun. Yung mga iba kasi, mga tanong nila yung sa pagkain. No? So, sa amin naman, hindi
wala talagang yung bawal na bawal, pero kung maiiwasan mo, syempre yung mga hilaw na pagkain or yung mga caffeine, too much caffeine. So yung mga ganon, parang minor Yes. na mga advice. Pero yung nabanggit ko pong tatlo, yun po yung talagang pinaka bawal. Ayun. Pinakabawal. Okay. Alam mo, Doktora, I'm so happy to hear that from you. And Miss Annie, I just want to share. Meron isa akong kaibigan na showbiz personality, okay? She was pregnant and she was smoking and smoking. And then, ang sabi po niya, kasi sabi namin, you should not be smoking. Masama yan para sa baby mo. Sabi niya, ay nako, I'm consulting with my OB-GYN and my OB-GYN said, it's okay. So, ano po ang nangyari? Nung nanganak po siya, the child was not normal. Sayang, di po ba? So, thank you so much, Dr. JD, for saying that, na may mga bawal para sa inyong mga buntis at magbubuntis. So, at this point, wala na po tayong oras. I would like to express our sincerest gratitude on behalf of everyone from Servisyong Bayanihan, to Dr. JD Villa Inky. Siya po ay isang OB-GYN from the Cardinal Santos Medical Center. Maraming salamat po, Doktora. If you liked or learned from this video, please click subscribe.